Kabanata 17. Nagpatuloy ang drive, 1983 hanggang 1984. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 12. Noong 1983, nagministeryo ako kasama ni na Pastora Virgie Cruz, leader, Pastor Dwight Palmquist, Financial at Utilities Manager, Pastor Eli Javier, Tagapangaral at Cell Group Leader, Pastor June Galang, Outreach at Cell Group Leader, Pastor Banzen, Music Minister, at Joel, instrumentalist sa music ministry, sa ministeryo ng New Life Church na sinimulan ni na Pastor Cruz at Pastor Gary Denbo. Ang tagpuan noon nito ay nasa isang bulwagan na angkop para sa pagtitipon sa UP. Diliman, Quezon City. Ang opisina ng simbahan ay nasa bulwagan din. Ako ay nasa Film at Follow-up Department. Aking natatandaan na inatasan akong magpalabas ng mga pelikula para sa mga layuning pang-ebanghelyo, at pagkatapos ay magsagawa ng follow-up sa maraming lugar tulad ng Olongapo. Dumating ang panahon na nagkaroon kami ng diskusyon ni Pastora Virgie na isang mahigpit na pinuno. Nag-usap kami tungkol sa trabaho ko, at sinagot ko siya na matrabaho ang gawain ko. Sa oras na umalis na sila sa isang site, nandoon pa rin kami para linisin ang kalat at gawin ang follow-up. Naglingkod din ako bilang janitor. Ang trabaho ko ay mabigat para sa akin noong panahong nakausap ko siya. Narinig kong nag-uusap sina Pastor Virgie at Pastor Javier. Ang huli ay nagtanong tungkol sa aking nakakagulat na aksyon pagkatapos ng aming usapan ni Pastora Virgie. Sinabi ko sa kanila na ang pakikipag-usap pabalik ay isang paraan upang mawala ang aking pagkadismaya dahil ang trabaho na ibinigay sa akin ay mabigat. Pagkatapos noon, nagsimula silang maunawaan ang aking sitwasyon at narinig kong sinabihan nila ang isa't isa, intindihin natin si Pastor Gaad. Nang marinig ko ito, sinabi ko sa kanila na huwag silang mag-alala dahil balang araw ay maghihiwalay kami at magkakaroon kami ng kanya-kanyang mga ministry na pamumunuan. Sa katunayan, pagkatapos ng insidenteng iyon, pinangunahan ni Pastor Javier ang The Light of the World Church, at nagsimula akong magtanim ng simbahan sa Riverside, Fresco sa Quezon City. Si Pastor Virgie at Pastor Peter na lang ang natira. Sa katunayan, bago ako dumating, si Pastor Butch Candy ay isang manggagawa din doon ngunit umalis upang maging pinuno ng Bread of Life Church. Hindi ko siya nakatagpo doon. Gayunpaman, nasiyahan ako sa aking trabaho kasama ang aking mga katrabaho sa New Life Church. Naaalala ko ang pagpapalabas ng mga pelikula sa iba't ibang lugar kasama ang aking anak na si Joel. Nagtrabaho din ako bilang driver ng Pastora Virgie na noon ay nakatira sa Fairview. Naging malapit ako kay Pastor Javier. Tinulungan ako ni Pastor Dwight sa aking ministeryo sa pelikula. Hindi ko alam kung nasaan si Pastor Galang ngayon. Naalala kong niligawan ni Pastor Peter si Grace hanggang sa ikasal sila sa isa't isa. Ang lugar ng pagpupulong ng New Life Church ay inilipat malapit sa Muñoz sa EDSA. Kahit na nandoon sila at namumuno sa isang malaking ministeryo, hindi ako nakakalimutan ng mga natitirang katrabaho ko at paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa akin. Muling inilipat ang venue ng New Life Church. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa pamumuno ni Pastor Peter Banzen. Pagkatapos kong umalis sa New Life Church, lumipat ako sa Riverside, Fresco. Nakipag-ugnayan ako doon sa 4 na adik sa droga na tinuruan ko tungkol sa salita ng Diyos. Kabanata 18. Si Pastor God, at ang Good News Church, 1985 hanggang 1993. Mahirap para sa iyo na sumipa laban sa kahoy na may tulis, mga Gawa Kapitulo 26 Versikulo 14. Ako ay nagmiministeryo sa Riverside sa loob lamang ng 6 na buwan nang hinikayat ako ni Dwight Palmquist na tumulong sa Manila 85, isang kampanyang pang-ebanghelyo kung saan siya ay nagsilbi bilang isang coordinator. Isang partikular na lugar na tinutukan ng kilusan ay ang Project 8 sa Quezon City.
Ang bahay-simbahan sa Riverside ay mayroon ng ilang mga manggagawa at dinala ko sila upang simulan ang gawain sa Project 8. Hindi kinonsulta ni Dwight ang mga miyembro ng lupon noong kinuha niya ako bilang isang manggagawa, ngunit dahil kilala kaming dalawa ng mga miyembro, hinayaan nila ito. Sinabi sa akin ni Dwight na magdala ng malaking tent at maraming upuan sa Project 8 at ito ay aking isinagawa. Nagplano kaming magdaos ng krusada sa loob ng 4 na buwan sa isang site malapit sa Super Palengke. Nang sa wakas ay naitayo na ang tolda, nagsimula ang mga krusada at si Wes Weekly ang unang ebanghelista na nagpahayag ng mabuting balita sa ilalim ng tolda. May mga krusada tuwing gabi at nagsilbi akong interpreter. Sa artikulo ni Reginald Stone sa magazine na Pentecostal Evangel tungkol sa Manila 85, ay mayroong isang larawan ni Pastor Gaad na nag-i-interpret kay Pastor Dennis Pigman, at sa ilalim nito ay ang caption na, Pastor God interprets for Dennis Pigman in a crusade in Manila. Isang typographical error ang ginawa dahil sa maling spelling na Gaad bilang GOAD pero ito ay isang totoong pagkakamali. Dahil ang kahulugan ng goad sa Filipino ay kahoy na may tulis na ginagamit sa pagpapaaibo ng mga baka at iba pa. Si Pastor Gaad ay isang goader na hinihikayat ang mga tao na gumawa para sa Diyos tulad ng ginawa niya sa 4 na dating adik sa droga na naglingkod kasama niya sa Project 8. Ang patnubay ng Diyos ay minsan ay nasa anyo ng pang-uudyok, upang ang kanyang mga manggagawa ay maging mas mabunga sa kanyang ubasan. Naalala ko na natulog ako sa ilalim ng napakalaking tent kasama si Joel, na noong mga panahong iyon ay may trabaho ngunit nandyan para samahan ako. Kailangan kong gumamit ng pampublikong palikuran ng palengke dahil ang tolda ang aking bahay noong panahong iyon. Ang asawa kong si Naomi ay nanatili kasama si Phoebe sa dormitoryo ng Door of Faith sa Catanduanes Street malapit sa Riverside. Nandoon siya sa dormitoryo, at nagtrabaho din siya sa isang school canteen. Pagkatapos ni Wes Weekly at iba pang mga mangangaral, dumating ang misyonerong si Gerald Johnson na nagpahayag ng mabuting balita sa pinakamahabang panahon sa ilalim ng tolda. May kasama siyang team. Ang pangkat ay binubuo ng mga manggagawang ibanghelistang Pilipino galing sa Davao sa Mindanao. Nag-interpret din ako para sa kanya. Ayon sa naisulat na church history ng Good News Assembly Church Project 8, si Pastor Gaad ay itinalaga bilang pastor ng simbahan at kasama niya ang 4 na manggagawa upang tulungan siyang pamunuan ang ministeryo. Ang tolda ay nagsilbing tahanan at lugar ng panalangin at pagsamba para sa kanila. Sa ilalim ng parehong tolda, nagpatuloy sila sa pakikasama sa isa't isa sa pagbibigay ng papuri at pagsamba sa Diyos, ngunit pagkalipas ng 5 buwan, noong Hunyo taong 1985, ipinaalam sa kanila na ang tolda ay dapat ilabas upang magamit sa ibang lugar kung saan dapat idaos ang isa pang krusada. Ngunit ang gawain ng Diyos sa lugar na iyon ay dapat magpatuloy. Sa oras na iyon, sila ay nasa proseso ng pagsasanay at pagbuo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagdidisipulo at pagtuturo ng mga seminar tungkol sa pamumuno. Lumipat sila sa ground floor ng Project 8 bowling lanes na nasa kalapit na gusali. Ang paglipat na ito ay may pahintulot ng may-ari na si Mrs. Go. Ang pakikinig sa pangangaral, pananalangin, at ang pagpupuri sa Diyos sa isang silid na napapaligiran ng mga konkretong pader ay magiging maginhawa at komportable kung hindi sila naabala ng nakakabinging tunog ng mga pin sa itaas. Sa panahong ito, taos-puso na inukol ng kongregasyon ang kanilang mga sarili sa panalangin na humihingi sa Diyos ng isang lugar kung saan malaya silang makapagpupuri at makasamba sa Kanya. Pagkalipas ng 2 buwan, isang magandang balita ang inihayag na naging dahilan ng paglukso ng lahat sa tuwa. Noong Setyembre taong 1985, ang parehong lote kung saan itinayo ang tolda ay binili ng Philippine Christian Assistance Foundation Incorporation. Noong panahong nagkaroon kami ng mga church service sa ilalim ng tolda ay may isang lugar na malapit sa simbahan kung saan ang isang jukebox ay tumutugtog ng malakas kaya nakakagambala sa church service. Dahil dito pumunta ako sa lugar na iyon at tinanong yung may-ari ng jukebox kung magkano ang kanyang kinikita sa loob ng 1 oras, at sinabi niya sa akin ang presyo. Pagkatapos ay binayaran ko siya para sa 3 oras na katahimikan sapagkat ito ay kanyang negosyo. Mula noon, nawala ang nakakabulahon na ingay na dumidisturbo sa mga sumasamba.
Kabanata 11. Paul and Timothy School of Ministry PTSM 1991 hanggang 1993. Mag-aral ka ng mabuti upang maipakita mo na sinang-ayunan ka ng Diyos at isa kang manggagawa na walang ikakahiya dahil sa wastong pagbabahagi ng salita ng katotohanan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 15. Nang natapos na ang pagkagawa ng gusali ng Good News Assembly, GNA, itinatag ko ang School of Ministry, SM, upang sanayin ang mga manggagawa sa simbahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga materyales sa ICI tulad ng mga aklat tungkol sa pamumuno, pagdidisipulo, misyon, at pangangasiwa. Nagpatuloy ang SM hanggang 1991 nang pinalitan ko ang pangalan nito ng Paul at Timothy School of Ministry, PTSM, at ginawang 3 beses ang pagsasanay na formal na paraan ng pagdidisipulo na 1 beses lang sa 1 linggo dati. Dahil narinig ko ang paghingi ng mas maraming manggagawa sa simbahan na maglingkod sa dumaraming mga outreach ng simbahan, nagtayo ako ng PTSM upang makakuha ng mas maraming miyembro ng simbahan na makilahok sa ministeryo, tulad ng nangyari sa Romblon sa pamamagitan ng Romblon Bible Institute. Hindi nasayang ang mga pagsisikap na ito dahil dumami ang mga manggagawa. Ang PTSM ay isang discipleship school. Si Timoteo ay isang bunga ng pagpapadami at pagpapalago ng mga alagad ni Pablo. Si Timoteo ay naroon para kay Paul, at si Paul ay naroon para kay Timoteo. Nagtulong-tulong sila sa gawain ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, naging mabunga ang pagdidisipulo. Dahil sa PTSM ang Good News Assembly ay nagkaroon ng mga outreach sa Marulas, Malolos, Ojongan sa Romblon, Talanay sa Quezon City, PhilAsia Incorporation sa Caloocan City, BF Homes sa Fairview, Palmera Homes, Logro sa Quezon City, Bagong Silang sa Caloocan City, at May Kawayan sa Bulacan. Kabanata 20. The Grand Student, 1994 hanggang 1995. O ay matanda na at may uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan. Awit Kapitulo 71 Versikulo 18. Ang layunin ko noong nag-enroll ako ng 3 beses sa BBC, ang dating BBI na nag-aalok lamang ng 3 taon ng pagsasanay, ay matapos ang 1 taon ng pag-aaral na maaaring idagdag sa 3 taong pagsasanay na nakuha ko mula sa BBI. Noong panahong iyon, si Pastor Eli Javier ang presidente ng BBC. Siya ang nagudyok sa mga staff at guro ng BBC na bigyan ako ng pagkakataong makapag-aral. Sinabi niya sa kanila na sila at ang mga batang estudyante ay mag-e-enjoy sa presensya ng isang matandang estudyante sa kanilang kalagitnaan. Nalaman ko na ang ilan sa mga kaklase ko sa BBC ay mga anak ng mga naging kaklase ko sa BBI, sa pangalawang pagkakataon kong mag-aral doon. Nakakatuwa naman. Kaklase ko ang mga magulang nila noon at ngayon ay kaklase ko na rin sila. Kahit nagluluksa pa rin ako, at ang mukha ko ay nababasa ng mga luha. Kapag may mga altar call, dahil sa hindi tamang pagpapaalis sa akin mula sa Good News, nasiyahan ako sa aking pag-aaral dahil sa pagsama at pag-aalaga ng aking mga keskwela. Niyaya ako ng isang kaklase sa kantin para uminom ng kape pagkatapos ng klase, at nang sabihin ko sa kanya na kailangan kong tapusin ang isang term paper ay inalok niya akong tulungan. Nakatira ako sa dormitoryo ng BBC. Naalala ko si Pastor Almendrola at Jacob Fortes ang mga kasama ko sa dorm. Si Pastora Arlene Pandias Benavides ay isa sa aking mga kaklase.
Kabanata 21, Paglalakbay sa Mindanao, Caloocan at Project 8, 1995 hanggang 1997. Patuloy kong inaabot ang marka para sa premyo ng mataas na pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Filipos Kapitulo 3 versikulo 14. Nakipag-usap ako sa isang tao mula sa Malaysia na nag-sponsor ng 2 junior na estudyante ng BBC, sina Sister Hannah at Sister Joy. Gusto raw niyang isama yung dalawa sa church planting bago sila makapagtapos. Naglakbay kami mula Maynila hanggang sa daungan ng Zamboanga, at pagkatapos ay sa Tampilisan. Hindi agresibo ang pagtatanim namin ng simbahan doon kundi diplomatiko, dahil Muslim ang nakatira sa lugar na iyon. Sa pamamagitan ng bahay-bahay, nakabuo kami ng isang grupo at pagkatapos ay tinuruan namin ang mga tao sa pamamagitan ng isang seminar. Nanatili kami sa isang bahay kung saan nakatira ang pamilya Beliezer. Nang sumunod na taon, nag-enroll sina Sister Joy at Sister Hannah sa BBC bilang senior na mga estudyante. Pagka-graduate nila, may daughter church na ang church na inanim namin sa Zamboanga. Ang aming misyon ay naging epektibo. Dahil matagumpay si Sister Joy, naimbitahan siyang maging pastor sa Silliman University, Negros Oriental, at pagkatapos si Sister Joy ay ipinadala para maging pastor sa Baguio City. Noong nasa Zamboanga ako, naglakbay din ako papuntang Dipolog City gamit ang motor. Nabalitaan ko na si Pastor Sedora ay nagtayo ng isang gusali ng simbahan doon. Nakilala ko ang pamilya Bindoy habang bumibisita ako sa simbahang iyon. Pagkatapos, tumuloy ako sa Dapitan City kung saan ipinatapon si Jose Rizal. Nakita ko ang kusina na ginamit niya at ang kubo na tinirhan niya. Ang Dapitan ay isang napakalinis na lungsod. Sinabi ni Rizal na hindi siya nalungkot dahil may layunin siya habang siya ay ipinatapon doon. Dati akala ko nasa Divisoria ang Dapitan pero nadiskubre ko na may Dapitan pala sa Zamboanga. Mula sa Dapitan, nagmotor ako tungo sa Tampilisan. Lumipat kami sa Caloocan dahil sa problema ng organisasyon sa Good News Assembly sa Project 8. Si Pastor Verona, Joel, at Pastor Manny ang nag-asikaso sa ministeryo doon. Ito ay panahon ng kalungkutan dahil sa mga pangyayaring ito. Napilitan akong umalis sa simbahan sa Project 8 dahil sa isang labanan sa kapangyarihan para sa pamumuno. Gayunpaman, nagpatuloy ako sa paggawa sa ubasan ng Diyos, at ginamit niya ako para magtanim ng mas maraming simbahan. Ang dating pinangalan ng Vineyard Fellowship sa Project 8, na ngayon ay kilala bilang Frontline Church, ay ang resulta ng aking walang tigil na trabaho sa kanyang ubasan. Sinundan ako ng ilang miyembro mula sa Good News Assembly na may potensyal para sa ministeryo. Nangungupahan kami sa 10th Avenue sa Caloocan at ginamit namin ito bilang simbahan. Pagkatapos ay lumipat kami sa 11th Avenue, pagkatapos ay sa Serrano Street, sa Samson Street, sa Quirino Street, na lahat ay nasa Caloocan, hanggang sa muli kaming tumira sa Project 8 kung saan ipinanganak ang simbahan.